Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig maglabag-labag na siya with evidence na ko po. Umaten si Congressman Pulong Duterte sa 20th Congress first day. At ang kaganapan mga kabibig ay nag-walk out sa Kongreso si Congressman Pulong Duterte. Hala, bakit siya nag-walk out mga kabibig? Naku po, hindi siya bumoto kay Martin Romualdez bilang House Speaker sa 20th Congress. Yes po mga kabibig, nanalo pa rin si Martin Romualdez bilang House Speaker sa 20th Congress. Pero si Pulong nag-walk out. Sabi ng iba ka gusto ni Pulong na manominate siya. Iba ka gusto ni Pulong na siya ang magiging House Speaker. Ayun, hindi ganon. Hindi ganon ang ambisyon ni Pulong, excuse me. Ito ang statement ni Congressman Pulong Duterte ha. Basahin ko sa inyo ang statement ni Congressman Pulong Duterte regarding on this issue kasi ginawang issue ng ibang tao dyan na nag-walk out si Pulong kasi triggered or bitter kasi hindi siya hindi siya ang tawag dito, hindi siya na-nominate as House Speaker ng 20th Congress kasi ambisyoso daw si Pulong. So heto kabibig, ang kanyang statement, basahin natin kabibig ha. Okay, ito na. Ito ang statement ni Congressman Pulong Duterte. Statement of Congressman Paulo Z. Duterte, Representative 1st District of Davao City, on his decision not to vote for Speaker and not to join the minority bloc. I did not vote for Speaker and I did not join the so-called minority because I refuse to take part in a political circus that has long forgotten who it is supposed to serve, the Filipino people. Oh, so grabe pala yung ang political circus dyan. Political circus na nakalimutan nila kung sino ang kanilang siniserbisyuhan, ang mga tao. Parang nakalimutan nila kung bakit sila nahalal bilang mga kongresista at representatives. Sabi dito, I walked out after the roll call with my fellow Davao legislators because I represent the people of Davao City, not the political puppeteers nor the self-serving actors parading as public servants in Congress. Nag-walk out talaga sila kasama ang mga Davao legislators. After nag-roll call, walk out agad sila. I will not lend my name nor my vote to any side that treats leadership as a prize, not a responsibility. Agay! Mga puppet daw ang mga kongresista. Mga puppeteers, mga self-serving actors daw. Tapos, ayaw ni Pulong na yung pangalan niya ay gagamitin para bumuto lang ng mga leader na ang iniisip hindi responsibilidad, kundi price. I am not a Dabawenyo for nothing. I have principles. I know where I stand. What we are seeing is not governance. It is a game of thrones being played at the expense of the people. The public deserves better than political charades that reek of ambition, betrayal, and manufactured allegiances. The House of Representatives today looks less like a chamber of the people and more like a hollow theater where the script is written by the powerful and the rest are left hanging. Oh, kawawa no? If standing up for dignity and refusing to join this farce is seen as defiance, then so be it. Walang pakialam si Pulong. Kung feeling ninyo na yung hindi ko pagboto at yung pag-walk out ko ay parang defiance or parang nag-aalsa ako, wala akong pakialam because I am serving the Filipino people. I am serving the Dabawenyos. I am not serving any politika, any politiko. Parang talaga sabihin na, anong tawag dito? Die hard ako sa kanila. I did not run for Congress to play along. I ran to represent the interest of my constituents with honor, conviction, and the courage to walk away from what is wrong. Boom!
and the courage to walk away from what is wrong. Grabe si Pulong. Well, sa mga politiko, sabi na, ay, ang OA ni Pulong, ang dramatic ni Pulong, bahala yung Pulong na yan, tapos na ang Duterte power. So, baka posibleng maraming mga budget na hindi ipapasa or mapipigilan sa distrito ni Pulong. Di ba mga kapibig? Baka for 3 years na congressman si Pulong, baka hindi siya makareceive ng budget. Kasi, nag-walk out si Pulong ha. Ito ang reaksyon ng mga netizen hinggil dito kabibig. May mga taong pumalakpak kay Pulong sa kanyang ginawa. May mga tao din na binash si Pulong Duterte. Sabi ng mga netizen, a reminder that their position is duty, not a privilege. And certainly not a role in some puppet show where strings are pulled by power and not by principle. From Gilo Moring. Well said, Congressman Pulong. Dabawenyos are very proud of you. Tama talaga ang ginawa ni Pulong na mag-walk out kasi alam niya ang House of Congress is House of Rocks. Sabi ni Cagadas Oxales. Diba? So, kailan kaya magkaroon lahat ng bayan na kagaya ng mga Duterte mag-isip? Diba? Proud kami sa iyo, Pulong, from Davao. Ito ang hinahanap naming leadership. Hindi makokontrol na kung sino mang politiko. Yun kabibig ha, yun ang pinag-uusapan ngayon, itong pag-walk out ni Senator, kabibig ko yung Senator, Congressman Pulong Duterte mga kabibig. Well, si Martin Romualdez pa rin ang hinirang na binoto na tawag ito na House Speaker sa 20th Congress. Tapos si Chis Escudero ang Senate President ng Senado at si Jinggoy Estrada naman po ang tawag dito chairman tempore. Yun mga kabibig. So nagsimula na ang first day ng Congress at saka Senado. Excited ang mga tao kung pag-uusapan ba sa Senado itong impeachment case ni VP Sara. Kasi marami ang nagtanong kung ano ba talaga ang score ng mga Senado hinggil sa tawag ito sa impeachment ni VP Sara. So mga kabibig, ano ang iyong reaction nitong pag-walk out ni Pulong Duterte? Ay nako. Pinakabibig, marami nang nagsimula na mga kabibig, nagsimula na ang bangayan ng mga politiko, bangayan ng mga political parties kung saan sila papanig. Nako, ramdam pa rin nila ang Duterte power mga kabibig. So, tingnan natin later on kung mga ilang buwan ngayon kung ano ba talaga ang mangyayari, kung sino ba ang mananalo. Lalo na ngayon na mainit pa rin itong impeachment case ni VP Sara. Well, sumagot naman ang Kongreso. Oo. Sumagot na sila. Nagsalitaan din si Princess Abante hinggil dito mga kabibig. So maghintay-hintay tayo kung ano ang magiging hatol ng Korte Suprema tungkol sa motion for reconsideration mga kabibig ng tawag dito ng Kongreso hinggil sa issue o hinggil sa impeachment case ni VP Sara. Mga kabibig, yun na mga kabibig. So maghintay-hintay tayo sa latest updates ngayong araw to. Madaming mga updates ngayon, lalo ng SONA ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ang laman ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Meron kaya siyang ipanghahambog ng mga infrastructures, yung mga achievements niya? Manood tayo mga kabibig ha. At VP Sara will not be attending the SONA of Pangulong Bongbong Marcos, but she will be reading the content of the SONA. Tingnan niya, alam niyo naman si VP Sara, di ba? Alam naman si VP Sara, tingnan talaga niya, kung totoo ba yung mga sinasabi ni Marcos at kung meron ba talagang na-achieve si BBM sa kanyang previous SONA ng mga promises. Nako. So maghintay-hintay tayo sa mga latest updates ngayon kabibig. Marami ang excited ngayon sa bagong set ng senators at congressman. Lalo na sa Senado, no? Nandun na si Rodante Marcoleta,
hindi pa rin nawawala si Senator Bongo at Senator Bato. So parang dumadami na ang mga Duterte supporters or sabi na PDP Laban supporters or PDP Laban senators. Ay nako mga kabibig, exciting ito lalo na ang impeachment ni VP Sara. Do you think mga kabibig, kung magbotohan ang Senado nga ipagpatuloy ang impeachment, do you think madaming boboto na ituloy ang impeachment or konti lang ang boboto sa ituloy ang impeachment? So maghintay tayo kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Tama lang din ba ang pag-walk out ni Congressman Pulong Duterte? Nako po, yun na po kabibig. Bye everyone, see you next time.